na peking medical records at ang katotohanang ayon lang niya nalaman. Hindi siya nagtago ng anumang detalye. Inilatag niya ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang kayabangan, at ang kanyang matinding pagsisisi. Nakinig lang si Eunice. Ang bawat salita ni Seth ay nagbukas muli sa mga sugat ng nakaraan. Naalala niya ang sakit, ang kahihiyan, ang mga gabing umiiyak siya habang yakap ang kanyang malaking tiyan, nag-iisa. Nasasaktan siya para sa sarili niya, para sa 4 na taong ipinagkait sa kanya. Ngunit habang tinitingnan niya ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking tuluyang nawasak ng katotohanan, nakita niya ang tunay at taos-pusong pagsisisi sa mga mata nito. At sa puso ni Eunice, na sinanay ng 4 na taon ng walang sawang pagmamahal para sa kanyang mga anak, mayroon pa ring puwang para sa awa. Ang gabing iyon ang naging simula ng isang mahaba at mahirap na proseso. Ang pagpapatawad ay hindi isang switch na bubuksan lang. Isa itong tulay na kailangang dahan-dahang buuin, piraso bawat piraso, sa ibabaw ng isang malalim na bangin ng sakit. Sinimulang buuin ni Seth ang tulay na iyon. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang trabaho sa opisina, hindi na siya umuuwi sa kanyang malaki at malamig na mansyon. Dumidiretso na siya sa Quiapo. Walang mamahaling regalo, walang mga pangakong ingrande. Ang dala lang niya ay ang kanyang sarili at ang kanyang oras. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Tinutulungan niya si Eunice sa paghahanda ng hapunan, na sa una ay lagi niyang nasusunog ang sinaing. Nakikipaglaro siya sa mga bata, tinuturuan silang magbasa gamit ang mga lumang libro, o simpleng hinahayaan lang silang gawing kabayo ang kanyang likod hanggang sa manakit ito. Sa una, naiilang pa ang mga bata. Ngunit hindi nagtagal, ang itito Pogi na nagligtas kay Kuya Sam ay dahan-dahang naging Daddy Seth. Isang hapon, naabutan ni Eunice si Seth na nakaupo sa sahig. Seryosong tinuturuan si Basti kung paano ikabit ang natanggal na gulong ng laro ang kotse nito. Ang SSC ng Aura Cosmetics, na kayang bumili ng libo-libong laruan, ay matyagang nagkukumpuni ng isang luma at sirang laruan na parabang ito ang pinakamahalagang proyekto sa buong mundo. Sa sandaling iyon, nakita ni Eunice hindi ang bilyonaryo, kundi ang ama. Isang ama na buong pusong nagsisikap na bumawi sa nawalang panahon. Dahan-dahan, ang pader na itinayo ni Eunice sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho, natitibag ng bawat maliit na kilos ng kabutihan at pagsisisi. Isang gabi, habang mahimbing na ang mga bata, magkatabi silang nakaupo sa maliit na sopa, tahimik na pinapanood ang mga bituin mula sa bukas na bintana. Ang hangin ay nagdadala ng ingay ng syudad, ngunit sa loob ng kanilang munting apartment, mayroong kapayapaan. Pinapatawad na kita, Seth, mahinang sabi ni Eunice, hindi nakatingin sa kanya. Tumingin sa kanya si Seth, ang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang pag-asang halos hindi niya maramdaman na karapat-dapat siya. Eunice, alam kong hindi sapat ang kapatawaran mo. Gusto kong bumawi. Gusto kong ibigay sa inyo ang buhay na nararapat para sa inyo. Para sa mga anak natin. Ngumiti si Eunice, isang tunay at pagod na ngiti. Ang buhay na nararapat para sa amin, Seth, ay ang buhay na magkakasama tayo. Dito man sa Quiapo o sa palasyo mo, basta't buo tayo, iyon ang mahalaga. Pagkalipas ng ilang linggo, isinama ni Seth ang buong pamilya sa isang malawak na parke sa Laguna. Ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan sa malambot na damuhan, ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng ganito kalawak na lugar para paglaruan. Ang kanilang mundo ay hindi na limitado sa masikip na eskinita. Habang nakaupo sila ni Eunice sa isang bench, sa ilalim ng isang malaking puno at pinapanood ang 4 na bituin ng kanilang buhay, hinawakan ni Seth ang kanyang kamay. Ang balat nito ay magaspang mula sa paglalabada, ngunit para kay Seth, ito ang pinakamalambot na bagay sa mundo. Eunice, sabi niya, ang boses ay seryoso at may bahagyang panginginig. Humarap ito sa kanya. At sa kanyang pagkagulat, dahan-dahang lumuhod si Seth sa kanyang harapan, sa damuhan, sa gitna ng parke. Kinuha nito mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na asul na kahon. Hindi ito ang paraan kung paano ko binalak ang lahat, panimula ni Seth, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa, hindi na itinatago ang kanyang emosyon. Dapat sana, 4 na taon na ang nakalipas. Dapat sana, hindi kita sinaktan. Dapat sana, naging karapat-dapat ako sa iyo mula pa sa simula. Alam kong marami pa akong kailangang patunayan, pero gusto kong simulan ang pagpapatunay na iyon sa bawat araw ng nalalabing buhay ko,
bilang asawa mo at ama ng mga anak natin. Binuksan niya ang kahon. Isang simple ngunit eleganteng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang sa loob nito. Sa harap ng apat na pinakamahalagang saksi sa buhay natin, sabi ni Seth, itinuturo ng kanyang tingin ang kanilang mga anak na ngayon ay nakatayo na sa malapit, nanonood na may pagtataka at ngiti sa kanilang mga labi. Sa harap ni Sam, Simon, Basti at Sofia. Eunice Santos, papayag ka bang pakasalan ako? Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Eunice. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit o pagsisisi. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahang hinintay niya ng matagal. Isang kaligayahang mas matamis dahil pinagdaanan nito ang pinakamatinding mga pagsubok. Yes, bulong niya, na sinundan ng isang mas malakas na isis, habang tumatawa sa gitna ng kanyang mga luha. Isinuot ni Seth ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Ang apat na bata ay nagsitakbuhan palapit sa kanila, yumakap sa kanilang mga binti, at bumuo sila ng isang malaki at masayang pamilya sa gitna ng parke. Ang mga anino ng nakaraan ay naglaho na, pinalitan ng isang maningning na liwanag ng isang bagong simula, isang pamilyang binuo hindi ng dugo lamang, kundi ng pagpapatawad, paghilom, at isang pag-ibig na naging mas matatag dahil sinubok ito ng panahon. Ospital, nakita niya ang isang maliit, halos hindi mapansing siwang sa perpektong maskara ni Isabel. Isang siwang na nagpapakita ng anino ng kasinungalingang matagal nang nagtatago sa likod nito. Habang pinapanood ni Eunice ang pag-alis ni Aling Nelia, at ang pagdating ni Isabel na may peking ngiti, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang takot na bumalot sa kanya sa loob ng 4 na taon, takot para sa kanyang mga anak, takot sa kapangyarihan ni Seth at Isabel, ay unti-unting napalitan ng isang umuusbong na galit. Isang banal na galit ng isang ina. Nakita niya kung paano tinitingala ng kanyang mga anak si Seth. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ni Simon, ang paghanga sa mga mata ni Sofia. Kahit si Basti ay hindi na nagtatago kapag naroon ang lalaki. At si Sam, sa kanyang higaan sa ospital, ay laging nag-aabang sa Tito Pogi na nagligtas sa kanya. Hindi na niya hahayaang sirain ng isang kasinungalingan ang karapatan ng kanyang mga anak na makilala ang sarili nilang ama. Hindi na niya hahayaang mabuhay sila sa anino ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang kanyang katahimikan ay hindi na proteksyon, isa na itong lason. Oras na para lumaban. Hindi alam ni Eunice, ngunit sa kabilang panig ng syudad, si Seth ay nagsimula na ring kumilos. Ang testimonya ni Aling Nelia ang naging huling patak na nagpaapaw sa kanyang baso ng pagdududa. Ang unang ginawa niya ay ang kumuha ng bagong private investigator, isang taong walang koneksyon sa kanyang kumpanya o pamilya. Ang utos niya, imbestigahan si Isabel Montenegro, ang kanyang pamilya, at ang kanilang negosyo. Ang ikalawang ginawa niya ay mas personal. Isang hapon, habang nagkataong idumalaw siya sa ospital, nakipaglaro siya kay Simon. Sa gitna ng kanilang biruan, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok mula sa suklay ng bata at maingat itong inilagay sa isang maliit na plastik na supot. Dinala niya ito, kasama ang sarili niyang sample, sa isang independent DNA testing facility. Ang resulta ay darating sa loob ng 1 linggo. 1 linggong tila isang walang katapusang paghihintay. Habang naghihintay, dumating ang unang report mula sa bagong investigador. Ang Montenegro Holdings ay lugmok sa utang. Malapit na itong bumagsak. Ang tanging magliligtas dito ay ang paparating na pagsasanib puwersa sa Aura Cosmetics, isang pagsasanib puwersa na nakasalalay sa kasal nila ni Isabel. Ang motibo ay malinaw na ngayon na parang kristal. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang matagpuan ng investigador ang doktor. Ang doktor na gumawa ng peking medical records. Matanda na ito at may malubhang sakit, at sa harap ng posibilidad na masira ang lisensya niya at makulong, at marahil dahil na rin sa konsensya, umamin ito sa lahat. Ikinuwento nito kung paano siya binayaran ni Isabel Montenegro, 4 na taon na ang nakalipas para sirain ang pangalan ng isang babaeng hindi niya kilala. Sa araw na nakuha ni Seth ang resulta ng IFIFI test, 99.9% match, ang lahat ng galit, pandidiri, at pagkasuklam na naramdaman niya para kay Eunice sa loob ng 4 na taon ay bumalik sa kanya. 100 beses na mas matindi at nakatutok na ngayon sa iisang tao, ang kanyang sarili. Marumi ka.
Ang mga salitang binitiwan niya noon ay parang mga asidong bumubuhos ngayon sa kanyang kaluluwa, sinusunog ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Kinagabihan, nag-ayos si Seth ng isang family dinner sa isang pribadong silid sa isang 5-star restaurant. Nandoon ang mga magulang ni Isabelle, masayang-masaya at nag-uusap tungkol sa mga detalye ng kasal. Nandoon si Isabelle, kumikinang sa kanyang suot na damit, walang kamalay-malay sa paparating na bagyo. Sa gitna ng kanilang hapunan, tumayo si Seth. Bago tayo magpatuloy, panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bigat. Mayroon lang akong gustong ibahagi sa inyo. Inilapag niya sa gitna ng mesa ang isang folder. Ang resulta ng faith test. Mayroon akong 4 na anak, sabi niya, tinitingnan ng diretso si Isabel. Ang ina nila ay si Eunice Santos. Ang mga magulang ni Isabelle ay natigilan. Si Isabel ay namutla. Seth, what is this? Anong kalokohan to? Hindi pa ako tapos, pagpapatuloy ni Seth, hindi pinapansin ang pagtanggi nito. May sininyasan siyang guard sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki na naka-wheelchair, kasama ang isang nurse. Ang doktor. Nang makita ni Isabelle ang doktor, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Para siyang isang kriminal na nakaharap sa kanyang sentensya. This is Siggy Reyes, pakilala ni Seth. Mayroon siyang gustong ikumpisal. Nanginginig ang boses ng doktor, ngunit malinaw ang bawat salita. Inamin nito ang lahat, ang panunuhol, ang paggawa ng peking medical records, ang pagsira sa pangalan ni Eunice. Ang hapagkainan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Biglang tumayo si Isabelle, ibinagsak ang kanyang mga kamay sa mesa. Ako nga ang gumawa noon, sigaw niya, ang kanyang pagiging sopistikada ay nawala na, napalitan ng purong desperasyon. Ginawa ko yon para sa atin, Seth. Para sa pamilya ko. Mahal kita. At gagawin ko ang lahat para mapasa akin ka. Yung babaeng yon, isa lang siyang hamak na katulong. Isang balakid. Ang mga salita niya ay tumatago sa hangin, ngunit wala na itong epekto kay Seth. Ang nakikita na lang niya ay isang babaeng estranghero, isang taong binuo mula sa mga kasinungalingan. Tumayo si Seth. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakakawasak na pagkadismaya. Tapos na tayo, Isabel. Iniwan niya silang lahat doon, ang umiiyak na si Isabel, ang mga magulang nitong hindi makapaniwala. Naglakad si Seth palabas ng restaurant, ngunit hindi siya umuwi sa kanyang mansyon. Nagmaneho siya, ang isip ay gulong-gulo, ang puso ay puno ng pagsisisi. Ang mga salitang buntis ako, at marumi ka, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang walang katapusang parusa. Nagmaneho siya hanggang sa marating niya ang isang lugar na hindi pamilyar sa kanya, isang masikip at magulong eskinita sa Quiapo. Itinigil niya ang kanyang mamahaling kotse sa dulo ng kalsada at naglakad, sinusundan ang address na ibinigay sa kanya ng kanyang investigador. Huminto siya sa harap ng isang luma at may kalawang na pinto. Ang tahanan ni Eunice. Ang tahanan ng kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang kamay nang itaas niya ito para kumatok. 1, 2, 3 katok. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Eunice, ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagtataka. At doon, sa ilalim ng liwanag ng isang nag-iisang bumbilya sa labas ng pinto, hindi na napigilan ni Seth ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tumulo ang mga ito mula sa mga mata ng isang aroganteng sihi na sa wakas ay natutong magpakumbaba. Eunice T. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Patawarin mo ako. Nakatayo si Seth sa labas ng kanyang pinto, basang-basa ang mga mata sa luha. Ang isisi, nakilala ni Eunice bilang isang taong hindi kayang magpakita ng anumang emosyon maliban sa galit at otoridad ay naroon ngayon, wasak at humihingi ng tawad. Para kay Eunice, ang eksenang iyon ay tila isang panaginip. Ang mga salitang "ipatawarin mo ako" ay ang mga salitang hinintay niyang marinig sa loob ng 4 na taon, ngunit ngayong naririnig na niya ito, hindi purong saya ang kanyang naramdaman, kundi isang malalim na bigat na tila bato sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumabi para bigyan ito ng daan. Pinapasok niya ito. Ang kanilang maliit at masikip na apartment, na puno ng mga nagkalat na laruan at amoy ng pagmamahal ng isang pamilya,
ay tila lalong sumikip sa presensya ng lalaking ito. Umupo si Seth sa isang lumang silyang yari sa kahoy, ang kanyang mamahaling suit ay tila isang banyagang bagay sa loob ng kanilang munting tahanan. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga bata sa kabilang silid, ikinuwento ni Seth ang lahat. Ang pagkabulag niya sa galit, ang masalimuot na panlilinlang ni Isabel, ang kasuklam-suklam. Katulong na bumalik para habulin ang amo niya. It's not a good story, Eunice. At ayaw mo naman sigurong isipin ni Seth na bumalik ka para lang sa pera niya, di ba? Tumingin si Isabel sa mga bata. They're beautiful children. It would be a shame kung madadamay sila sa gulo ng matatanda. Ito ang pangalawang dagok, mas mabigat, mas masakit. Ang paggamit sa mga anak nito laban dito. Tumayo si Isabel. Kung ako sa'yo, Eunice, pagkatapos gumaling ng anak mo, aalis na ako at mananahimik. Iyon ang pinakamagandang gawin para sa lahat. Tinapik niya ang balikat ni Eunice. I'm doing this for you, too. Consider it a friendly advice. Tinalikuran niya si Eunice na nakayuko pa rin at nanginginig. Habang naglalakad palayo si Isabel, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho nang makita niya si Miguel, ang security head ni Seth, na nagmamasid mula sa di kalayuan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Nag-uumpisa nang mag-imbestiga si Seth. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial. Hello. I need you to do something for me, sabi niya sa kanyang private investigator. I need you to create paper trail. Isang record ng pagnanakaw. Small-time cases. Anything to make Eunice Santos look like petty thief for the past 4 years. And I need it done yesterday. Kailangan niyang gumawa ng sarili niyang katotohanan. Isang katotohanang mas mabilis at mas kapanipaniwala kaysa sa anumang mahahanap ni Seth. Ang karera ay nagsimula na at hindi siya papayag na matalo. Sakto namang tumawag ang investigador ni Seth kay Seth. Narinig ni Isabelle ang pag-uusap nila sa telepono mula sa kabilang linya dahil mayroon siyang koneksyon na nagmonitor ng tawag na iyon. Sir, Eunice Santos. Single mother of quadruplets. Walang kahit anong record ng pagnanakaw na isinampa laban sa kanya kahit kailan. Narinig ni Isabelle ang katahimikan sa kabilang linya. Naramdaman niya ang pagkunot ng noo ni Seth kahit hindi niya ito nakikita. Ang unang butil ng duda ay naitanim na. Ngunit para kay Isabelle, hindi pa huli ang lahat. Kaya niyang bunutin ang dudang iyon at palitan ng mas matibay na kasinungalingan. Walang record ng pagnanakaw. Ang mga salitang iyon mula sa kanyang security head ay umalinggao sa isip ni Seth, ilang araw matapos ang pag-uusap nila. Paulit-ulit. Walang record. Kung totoo ngang magnanakaw ang babaeng iyon, bakit walang kahit isang kaso sa loob ng 4 na taon, lalo na't halatang naghihirap ito? Ang maliit na butil ng duda na itinanim sa ospital ay nagsisimula ng tumubo at dinidiligan ito ng bawat oras na lumilipas. Sinadya niyang bumalik sa ospital, gamit ang dahilan na kakamustahin niya ang operasyon ng bata. Ngunit ang totoo, may isa pang dahilan. Gusto niyang makita muli ang mga bata. Naabutan niya sila sa playroom ng pediatric ward. Si Eunice ay nakaupo sa isang tabi, habang ang 3 bata ay naglalaro. Ang anak niyang si Sam ay nagpapagaling na sa silid nito. Lumapit si Seth, pilit na pinapakalma ang sarili. Villaroman, bati ni Eunice, halatang nagulat at kinakabahan. Tumayo ito agad. Just Seth, sabi niya, isang bagay na hindi niya sinasabi sa mga empleyado niya. I just came to check on the kids. Ang tingin niya ay napunta sa 3 anghel sa harap niya. Ang batang babae, si Sophia, ay matapang siyang tiningnan. Ikaw po ba yung may-ari ng ospital? Sabi po ni Mama, kayo daw po ang nagbayad para kay Kuya Sam. Thank you po. Natigilan si Seth sa diretsong pananalita ng bata. Ngumiti siya, isang tunay, hindi pilit na ngiti. You're welcome. What's your name? Sophia po. Ito po si Kuya Simon at si Kuya Basti. Si Simon, ang bibo, ay kumaway sa kanya. Hello po, Tito Pogi. Napatawa ng bahagya si Seth. Ngunit ang kanyang atensyon ay nakay Basti, ang batang mahiyain na nagtatago sa likod ni Sophia. Ang mga mata nito, ang paraan ng pagyuko nito para niyang nakikita ang sarili noong bata pa siya,
laging nasa anino ng kanyang mas matatapang na mga kaibigan. Simon, tawag niya sa bibong bata. Can I ask you something? Sure po. Kailan ang birthday ninyo? Ang tanong ay simple, ngunit para kay Seth, ang sagot dito ang magdidikta ng maraming bagay. Last month po, masayang sagot ni Simon. Ibinigay nito ang eksaktong petsa. Nanigas si Seth. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila huminto sa pag-agos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang kalendaryo. Ang petsa ng kaarawan ng mga bata. Eksaktong 9 na buwan, halos sa mismong araw, matapos ang gabing iyon sa hardin. Ang gabing pinalayas niya si Eunice. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Nag-angat siya ng tingin kay Eunice na ngayon ay namumutla, tila nabasa nito ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hinila niya si Eunice sa isang sulok, malayo sa pandinig ng mga bata. Ang kanyang boses ay naging seryoso at mababa. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Eunice. Sino ang ama nila? Nakita niya ang takot sa mga mata ni Eunice. Ang takot na iyon ay sinundan ng pag-aalinlangan. Naalala nito ang banta ni Isabel. Hindi mo siya kilala, nauutal niyang sabi. Iniwan niya kami. Isang kasinungalingan. Alam ni Seth na kasinungalingan iyon. Nakikita niya ito sa paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Ngunit bakit? Bakit ito nagsisinungaling? Ano ang kinakatakot nito? Bago pa man siya makapagtanong muli, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Eunice. Eunice, anak. Kumusta na si Sam? Si Aling Nelia, ang dati nilang kasamahan sa mansyon, na may dalang isang bayong ng mga prutas. Natigilan ito nang makita si Seth. Sir Sethy. Gulat na bati ng matanda. Aling Nelia, formal na bati ni Seth. Binalingan ni Aling Nelia si Eunice at niyakap ito. Hay, salamat sa Diyos at maayos na ang apo ko. Tumingin ito kay Seth at may kakaibang emosyon sa mga mata nito, isang halo ng awa at konsensya. Tila mayroon itong gustong sabihin ngunit nag-aalangan. Sir Seth, pwede po ba kayong makausap saglit? Kahit sandali lang po, sabi ni Aling Nelia, ang boses ay nanginginig. Nag-aalalang tumingin si Eunice kay Aling Nelia na para bang sinasabing huwag. Ngunit determinado ang matanda. Naglakad sila palayo ng kaunti. Sir, patawarin niyo na po ako sa pakikialam ko, panimula ni Aling Nelia, hindi makatingin ng diretsyo kay Seth. 4 na taon na po akong hindi pinapatulog ng konsensya ko. Noong araw po na iyon. Yung araw na pinalayas ninyo si Eunice. Huminto ito, huminga ng malalim. Nakita ko po si Maam Isabel na palabas galing sa kwarto ni Eunice, ilang minuto bago pa niya kayo tawagin at sabihing nawawala ang kwintas niya. Tahimik lang po siyang lumabas, akala ko po ay kung ano lang. Pero pagkatapos po ng lahat, hindi na po nawala sa isip ko iyon. Para kay Seth, ang mga salita ni Aling Nelia ay hindi lang isang testimonya. Isa itong bomba na sumabog sa loob ng kanyang isipan, winawasak ang pundasyon ng katotohanang pinaniwalaan niya sa loob ng 4 na taon. Si Isabel sa kwarto ni Eunice. Bago ang lahat ng gulo, nanatili siyang tulala, pinoproseso ang lahat. Ang peking medical records na bigay ni Isabel. Ang biglaang pagkawala ng kwintas. Ang testimonya ni Aling Nelia. Ang pagkakahawig ng mga bata. Ang kaarawan nila. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo, at ang larawang lumalabas ay isang nakakakilabot na larawan ng panlilinlang. Sakto sa sandaling iyon, isang masayang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Seth, darling. Has brought snacks for the kids. Dumating si Isabelle, may dalang isang basket ng mga mamahaling pagkain at may isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit sa pagkakataong ito, nang tumingin si Seth sa kanyang fiance, hindi na ang perpektong mukha nito ang kanyang nakita. Sa unang pagkakataon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng Seth. Hindi niya gusto ang ganitong eksena sa kanyang ospital. Nakakababa ng imahe. Iutos na sana niya sa security na ayusin ang gulo nang biglang lumingon ang babae sa kanyang direksyon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Huminto ang mundo ni Seth. Ang ingay sa paligid ay naglaho. Isang mukha. Isang mukha mula sa nakaraan na hindi niya inaasahang makikita pang muli, lalo na sa ganitong kalagayan.
Ang buhok nito ay magulo, ang damit ay luma, ngunit ang mga matang iyon ang mga matang puno ng takot at desperasyon, kilalang-kilala niya. Eunice Santos. Isang mabilis na sunod-sunod na emosyon ang dumaan sa kanya. Gulat. Pagkatapos, galit. At kasunod nito, ang pamilyar na pandidiri. Ano ang ginagawa ng babaeng ito rito? Habang isinusugod ng mga nurse ang stretcher, kung saan nakahiga ang bata, napatingin si Seth sa 3 pang batang naiwan kasama ni Eunice. Isang batang lalaki na seryoso ang mukha, isang batang babae na matapang ang itsura, at isa pang batang lalaki na nakayakap sa binti ng ina nito, nahihiya. At doon, may napansin siyang kakaiba. Ang hugis ng mga mata ng seryosong bata. Ang linya ng panga ng batang babae. Ang paraan ng pagkunot ng noo ng batang mahiyain. Para siyang tumitingin sa isang salamin na nagpapakita ng mga bersyon niya noong siya ay bata pa. Impossible. Mariin niyang iwinaksi ang ideya sa kanyang isipan. Isang kabaliwan. Isang katawa-tawang pagkakataon. Marahil ay epekto lang ito ng pagkabigla nang makita muli ang babaeng nanloko sa kanya. Lumapit sa kanya ang hospital administrator, yumuyukod. Good afternoon, Sir Seth. Ayusin niyo to, malamig niyang utos, itinuturo ng kanyang tingin ang mag-iina. Bigyan niyo ang bata ng pinakamahusay na serbisyo. Ako na ang bahala sa lahat ng bayarin. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Marahil ay dahil sa awa. O marahil, ayaw lang niya ng anumang gulo. Itinuring niya itong isang simpleng charity case, isang paraan para mapanatiling malinis ang pangalan ng ospital at ng mga Villaroman. Masusunod po, sir. Tinalikuran na niya ang eksena at nagpatuloy sa kanyang pupuntahan, pilit na binubura sa isip ang kanyang nakita. Ngunit habang nasa elevator siya paakyat sa kanyang opisina sa itaas na palapag ng ospital, ang mga mukha ng mga bata ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga matang iyon. Ang pagkakahawig na hindi maipagkakaila. Pagdating niya sa kanyang maluwag at modernong opisina, hindi siya mapakali. Lumakad siya patungo sa malaking bintanang salamin na tanaw ang buong syudad, ngunit hindi ang mga gusali ang kanyang nakikita, kundi ang mukha ni Eunice Santos, ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan 4 na taon na ang nakalipas. Buntis ako. Biglang umalingaw sa kanyang isipan ang sigaw nito noon. Ang sigaw na hindi niya pinansin. Ang sigaw na ibinaon niya sa limot dahil sa tindi ng kanyang galit at pagkasuklam. Hindi maaari. Ngunit ang duda, sa sandaling maitanim, ay parang isang ugat na nagsisimulang gumapang. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Idinyal niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang security head, isang taong sanay sa mga sensitibong utos. Miguel, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. May ipapaimbestiga ako sa'yo. Ano po yon, sir? Humugot ng malalim na hininga si Seth. Isang babae. Nasa emergency room siya ngayon kasama ang mga anak niya. Pangalan niya ay Eunice Santos. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Alamin mo kung ano ang ginawa niya sa nakalipas na 4 na taon. Bawat detalye, Miguel. Gusto kong malaman ang lahat. Ang malambot na seda ng isang wedding gown sample ay dumadampi sa balat ni Isabel Montenegro. Nakatayo siya sa harap ng isang 3-way mirror sa isang mamahaling bridal boutique sa Makati, pinagmamasdan ang kanyang perpektong refleksyon. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasingkinang ng mga diamanteng nakapalibot sa kwintas na suot niya. Sa wakas, lahat ng kanyang pinaghirapan ay malapit ng magbunga. Ang kasal nila ni Seth ay nakatakda na sa susunod na buwan. Hindi na lang ito kasal, isa itong koronasyon. Ang pagsasanib ng Aura Cosmetics at ng Montenegro Holdings ang magiging kaligtasan ng kanyang pamilya mula sa bingit ng pagkalugi. It's beautiful on you, Ma'am Isabel, sabi ng store attendant. You look like a queen. I know, sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa salamin. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang Hermes bag, isang text message. Kinuha niya ito at habang binabasa ang mensahe, ang matamis niyang ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig na pagkatigang. Ma'am, nasa Lux po si Eunice Santos. May naaksidenteng bata, dinala sa EV. Si Infi Villaroman nandito rin. Ang mensahe ay mula sa kanyang kontak sa ospital, isang nurse na binabayaran niya para maging mata at tainga niya.
Naramdaman ni Isabelle ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa purong takot. Eunice. Pagkatapos ng 4 na taon, ang pangalang iyon ay muling lumitaw, parang isang multo mula sa nakaraan. At ang pinakamasama, kasama pa ang isang bata. I need a moment, malamig niyang sabi sa attendant, at pumasok siya sa fitting room. Napasandal siya sa pader, ang mamahaling tela ng bestida ay biglang naging parang nakakapasong balot sa kanyang katawan. Napapikit siya at bumalik sa kanyang alaala ang araw na iyon. Ang araw na isinagawa niya ang pinakamatapang na sugal sa kanyang buhay. Naalala niya ang kanyang pagpunta sa isang tagong klinika sa Maynila, ang pag-abot ng isang makapal na sobre sa isang doktor na desperado sa pera. Gawin mong kapanipaniwala, utos niya noon. Gawing mukhang lehitimo ang bawat detalye. Ang resulta, isang peking medical record na nagsasabing si Eunice Santos ay may nakakahawang sakit. Iyon ang kanyang alas, ang panghuling pako sa kabaong ng tiwala ni Seth sa hamak na katulong na iyon. Hindi sapat na pagbintangan itong magnanakaw, kailangang pandirihan siya ni Seth, kailangang kasuklaman siya nito ng husto para hindi na ito kailanman lumingon pa. At nagtagumpay siya. Ngunit ngayon, ang multong iyon ay bumalik. At may dala pa itong bata. Hindi kailangan ng isang henyo para malaman kung sino ang ama. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang takot. Hindi niya hahayaang masira ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil lang sa isang hamak na babae at sa bunga ng pagkakamali nito. Hindi ngayon naabot kamay na niya ang lahat. Nagmamadali siyang nagbihis at halos patakbong lumabas ng bautike. Nag-drive siya papunta sa Lucas. Ang isip ay nagpaplano na ng kanyang susunod na hakbang. Kailangan niyang maunahan si Seth. Kailangan niyang makausap si Eunice. Natagpuan niya si Eunice sa isang waiting area sa labas ng pediatric ward. Mukha itong pagod, balisa, at nalilito, yakap-yakap ang 3 pang bata. Lumapit si Isabelle, ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa sahig, at ipinakita ang kanyang pinakamapagkunwari at maamong ngiti. Eunice! Ikaw nga, malambing niyang sabi, na para bang nagulat siyang makita ito. Nag-angat ng tingin si Eunice. Ang gulat at takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Ma'am. Isabel. Nabalitaan ko ang nangyari sa anak mo. I'm so sorry, sabi ni Isabel, puno ng peking awa. Kumusta na siya? Huwag kang mag-alala sa bayarin, kinausap ko na si Seth. Sagot na namin ang lahat. Napayuko lang si Eunice, hindi makapagsalita. Umupo si Isabel sa tabi niya, inilapag ang kanyang mamahaling bag. Alam mo, Eunice, ang buhay ay mapaglaro, di ba? After all these years, dito pa tayo magkikita ulit. Huminto siya, hinayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. Si Seth is a different man now. Masaya na kami. Ikakasal na kami. Ito ang unang dagok. Nakita niya ang bahagyang pagkirot sa mga mata ni Eunice. Kaya nakikiusap ako sa'yo, pagpapatuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay bumaba na sa isang halos pabulong na pananakot. Huwag mo nang guluhin pa ang lahat. Para na rin sa mga anak mo. Isipin mo na lang, anong sasabihin ng mga tao. Isang. Eunice ang bibig ni Simon. Tama na iyan. Hati na lang kayo nitong sa akin, Sam, anak. Sa isang sulok, tahimik na naglalaro ng kanyang lumang robot si Sebastian, o Basti, ang pinakamahiyain at malambing. Samantala, ang kaisa-isang prinsesa, si Sofia, ay abala sa pagguhit sa isang piraso ng papel. Itinaas niya ito. Mama, look. Family po tayo. Ipinakita niya ang isang guhit ng 5 stick figures na magkakakapit kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Isang matamis na kerot ang naramdaman ni Eunice sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang mundo. Ang 4 niyang bituin. Ang E-Squad ang tawag niya sa kanila. Ang 4 na dahilan kung bakit siya bumangon mula sa putik ng kahapon. Ang kanilang mga halakhak ang naging musika sa kanyang tainga, at ang kanilang mga yakap ang naghilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Hindi na mahalaga kung ang kinakain lang nila ay kanin at tuyo, o kung ang mga damit nila ay may mga tahi na dahil sa kalumaan. Ang mahalaga, magkakasama sila. Masaya sila. Ang mga alaala ng mansyon, ng mga akusasyon, at ng mukha ni Seth Villaroman ay tila isang masamang panaginip na lang. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa pagtatrabaho,
paglalabada sa umaga, pagtitinda ng kakanin sa hapon, para lang maitaguyod ang kanyang 4 na anghel. Ang sakit ay naroon pa rin, nakabaon sa isang sulok ng kanyang puso, ngunit natabunan na ito ng isang pagmamahal na higit na mas makapangyarihan. Mama, laro lang po kami sa labas, paalam ni Simon. Sige, pero diyan lang kayo sa may pinto, ha? Huwag kayong lalayo. Sam, anak, bantayan mo mga kapatid mo, bilin niya, habang sinisimulan ng ayusin ang mga labahin. Opo, mama, sabay-sabay na sagot ng mga ito. Masaya silang naglalaro ng bola sa maliit na espasyo sa harap ng kanilang apartment. Si Simon ang naghahagis, si Sam ang sumasalo, si Sofia ang taga-cheer, at si Basti ay nakangiting nanonood. Isang pamilyar at nakakatunaw pusong tanawin para kay Eunice. Ngunit sa isang iglap ang lahat ay nagbago. Masyadong malakas ang paghagis ni Simon sa bola. Tumalbog ito at gumulong palabas sa eskinita, patungo sa kalsada. Ako nakukuha, sigaw ni Sam, bilang responsableng kuya. Tumakbo siya palabas ng eskinita, hindi napansin ang isang humaharurot na motorsiklo. Isang malakas na tunog ng preno. Isang nakakabinging sigaw. Nabitawan ni Eunice ang hawak niyang planggana. Ang mundo niya ay biglang nag-slow motion. Ang nakita lang niya ay ang maliit na katawan ng kanyang anak na tumilapon sa semento. Beth! Parang wala sa sariling tumakbo si Eunice. Niyakap niya ang kanyang anak na walang malay at duguan. Ang mga kapatid nito ay umiiyak sa takot sa likuran niya. Ang mga tao ay nagkukumpulan. Ang driver ng motorsiklo ay natataranta. Ngunit wala siyang ibang nakikita o naririnig kundi ang mahinang tibok ng puso ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Sa isang maliit na klinika sa kanilang lugar, lalong gumuho ang mundo ni Eunice. Mrs., may internal bleeding ang bata, sabi ng matandang doktor. May bali rin siya sa braso. Kailangan siyang operahan agad. Hindi namin kaya dito. Dalhin niyo siya sa isang malaking ospital. Saan po, Dok? Magkano po, nanginginig niyang tanong, habang mahigpit na hawak ang perang papel na lukot-lukot sa kanyang palad. Iyon lang ang lahat ng ipon niya. Umiling ang doktor na may awa sa mga mata. Malaki ang gagastusin mo, Mrs. As Lux o Medical City. Doon kumpleto ang gamit. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Eunice. As Lux. Pangalan pa lang, alam na niyang hindi niya iyon kaya. Paano? Saan siya kukuha ng pera? Napasandal siya sa pader, ang mga luha ay muling bumabagsak sa kanyang mga mata, tulad noong gabing pinalayas siya sa mansyon. Pakiramdam niya, wala siyang magawa. Isa siyang walang kwentang ina. Habang umiiyak at yakap ang 3 pa niyang anak, biglang nagring ang kanyang luma at dikipad na cellphone. Isang direhistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Eunice, anak. Si Aling Nelia to. Si Aling Nelia. Ang dati niyang kasamahan sa mansyon, ang nag-iisang naging kaibigan at parang ina sa kanya doon. Aling Nelia D. Humikbi si Eunice. Ang anak ko po si Sam D. Ikinuwento niya ang lahat. Sa kabilang linya, narinig niya ang pag-aalala ng matanda. Anak, dalhin mo sa Lucas, sabi ni Aling Nelia. Huwag kang mag-alala sa bayad. May pinsan akong nagtatrabaho doon. Mayroon daw silang charity program. Sabihin mo lang, irerekomenda ka niya. Ang mahalaga, madala mo agad si Sam doon. Isang sinag ng pag-asa. Nagpasalamat si Eunice at kahit mabigat ang dibdib, nagpasya siya. Sumakay sila ng taxi, ang una sa loob ng 4 na taon. Bawat metro na tinatakbo ng metro ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Pagdating nila sa Lucas Medical Center, bumuwad sa kanya ang isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Ang sahig ay kumikinang sa sobrang linis. Ang hangin ay amoy mamahaling disinfectant. Ang mga tao ay maayos manamit. Para silang mga pulubing napadpad sa isang palasyo. Tulong! Ang anak ko, sigaw niya. Agad siyang sinalubong ng mga nurse. Isinakay si Sam sa isang stretcher at mabilis na isinugod patungo sa emergency room. Sumunod si Eunice, hila-hila ang 3 pa niyang umiiyak na anak. Habang naglalakad sila sa malawak na lobby, napako ang kanyang tingin sa isang malaking naka-frame na larawan na nakasabit sa pader. Isang larawan ng isang grupo ng mga board member.
At sa gitna, ang pinakamalaki ang larawan ng chairman. Nanlamig ang buong katawan ni Eunice. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mukha sa larawan ay pamilyar. Isang mukhang pilit niyang kinalimutan sa loob ng 4 na taon, ngunit bawat detalye, ang matatalas na panga, ang seryosong mga mata, ang manipis na mga labi, ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na gintong plaque. Seth Andre Villaroman. Chairman. The numbers are unacceptable. I want revised marketing strategy on the desk by Monday. Failure to do so means I'll be looking for a new team. Am I clear? Ang boses ni Seth Andre Villaroman ay kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng air conditioning system sa loob ng malawak na boardroom ng Aura Cosmetics. Ang mga nakaupong marketing executive sa paligid ng mahabang lamisang gawa sa mahogany ay sunod-sunod na tumango, walang sinumang nangahas na magsalita o tumingin sa kanyang mga mata. Sa loob ng 4 na taon, lalo siyang naging kilabot sa mundo ng korporasyon. Pinalago niya ang Aura Cosmetics, ginawa itong isang higante sa industriya, ngunit kasabay nito, ang kanyang puso ay tila naging bato. Pagkatapos ng meeting, naglakad siya pabalik sa kanyang opisina. Ang mga yabag ng kanyang mamahaling sapatos na katad ay umalinggaw sa tahimik na hallway. Ang buhay niya ay perpekto sa papel, isang bilyonaryong CEO, isang matagumpay na negosyante, at isang lalaking malapit ng ikasal. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang kabiguang hindi niya malunok. Isang pakiramdam na may kulang. Ang kanyang fiancé, si Isabel Montenegro, ay perpekto rin, maganda, sopistikada, at mula sa isang pamilyang kasing tanyag ng sa kanya. Ang kanilang pagsasama ay isang perpektong business merger, isang pagsasanib puwersa na lalong magpapatibay sa kanilang mga imperyo. Ngunit pag-ibig. Ang salitang iyon ay matagal nang namatay para kay Seth, noong araw na nalaman niyang ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa loob ng kanyang pamamahay ay isa palang magnanakaw at marumi. Ang alaala ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang driver. Mayroon siyang meeting sa Lucas, ang ospital na pag-aari ng kanilang pamilya. Pagdating niya sa lobby ng ospital, naabutan niya ang isang maliit na kaguluhan malapit sa entrance. Isang babaeng gusgusin ang hitsura, na may kargang duguan na bata, ang sumisigaw at humihingi ng tulong. Sa likod nito ay may 3 pang umiiyak na bata. Napakunot ang noo ni 2 linyang kulay rosas. Nanginginig ang mga kamay ni Eunice habang hawak ang maliit na puting plastik na iyon. Bumibilis ang tibok ng puso niya, parang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang batok, sa kabila ng lamig ng hangin mula sa aircon ng banyo. 2 linya. Hindi 1. 2. Positibo. Hindi dapat saya ang nararamdaman niya, kundi isang matinding takot na tila yelo na unti-unting kumakalat sa kanyang mga ugat. Paano na? Paano niya sasabihin ito sa kanya? Kay Sir Seth. Ang amo niya. Ang lalaking nagmamay-ari ng mansyong ito, ng kumpanyang pinapangarap ng marami, at ng puso niyang matagal ng lihim na tumitibok para sa kanya. Napapikit si Eunice at bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Hindi iyon isang gabing puno ng alak at pagkakamali lamang. Iyon ang anibersaryo ng pagkamatay ng ina ni Sir Seth. Walang nakakaalam sa mansyon kundi siya, dahil narinig niya itong kausap sa telepono ang isang kamag-anak. 2 taon niya sa mansyon, kahinaan. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang isang makapal na kumot. Bawat hakbang niya sa mamahaling damo ay pinag-isipan. Baka magalit ito. Baka isipin nitong nakikialam siya. Ngunit nanaig ang awa sa kanyang puso. Sir Seth, mahina niyang tawag. Bahagyang lumingon ito. Ang mga mata nito, na karaniwang kasing talas ng agila, ay namumugto at mapungay. Amoy alak ang hangin sa paligid nito. What are you doing here, Eunice? Go back inside. Ang boses nito ay magaspang, ngunit walang galit. Pagod lang. Baka po lamigin kayo, sir, sabi niya, inilalapag ang kumot sa bakanting silya sa tabi nito. Hindi siya umalis. Nanatili siyang nakatayo roon, isang tahimik na anino sa ilalim ng buwan. Ilang sandali silang binalot ng katahimikan, tanging tunog lang ng mga kuliglig at ng mahinang pag-alon ng tubig sa pool ang maririnig.
Yun ay mother, she loved this garden, biglang sabi ni Seth, nakatingin sa kawalan. Hindi ito utos, hindi tanong. Isa iyong pag-amin. Isang pagbabahagi ng isang piraso ng kanyang sarili na hindi para sa mundo. Hindi nagsalita si Eunice. Ano nga ba ang sasabihin niya? Sa halip, umupo siya sa sahig, ilang talampakan ang layo mula rito. Isang simpleng kilos ng pakikiramay. Hindi bilang kasambahay sa kanyang amo, kundi bilang isang tao sa kapwa niyang nasasaktan. Iyon lang. Iyon lang ang kinailangan ni Seth. Ang maramdamang hindi siya nag-iisa sa kanyang kalungkutan. Maya-maya, naramdaman niya ang pagtulo ng mga luha nito. Hindi hagulgol, kundi tahimik na mga patak ng kalungkutang matagal ng kinimkim. At sa gabing iyon, sa ilalim ng parehong buwan, ang agwat sa pagitan ng amo at katulong ay naglaho. Pinalitan nito ng pangunawa, ng isang saglit na koneksyon na mas malalim kaysa sa anumang salita. Isang malakas na tili ang pumunit sa kanyang alaala at nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang kwintas ko. Nawawala. Ang diamond necklace ko. Boses iyon ni Maam Isabel Montenegro, ang maganda at laging nakangiting ex-girlfriend ni Sir Seth, na halos araw-araw pa ring nasa mansyon. Nagmamadaling itinago ni Eunice ang pregnancy test sa bulsa ng kanyang uniforme at lumabas ng banyo. Naabutan niya ang isang eksena ng kaguluhan sa sala. Naroon na ang halos lahat ng kasambahay, nakayuko habang si Isabel ay paruot parito, nagwawala. I'm sure isa sa inyo ang kumuha. Imposibleng mawala na lang yon basta-basta, sigaw nito, at ang mga mata nito ay tila isang radar na naghahanap ng bibiktimahin. Huminto ang tingin nito sa kanya. Kay Eunice. Isang malamig at nanunuring tingin. Nasaan ka kanina, Eunice? Bakit ang tagal mo sa banyo? Ako po. Naglilinis lang po, Maam, nautal niyang sagot. Talaga ba? Patuyang tanong ni Isabelle. Sakto namang bumaba mula sa kanyang opisina si Sir Seth, kumukunot ang noo dahil sa ingay. What's all this commotion, Isabel? Seth. Necklace. Yung bigay mo sa akin. It's gone. At sigurado akong isa sa kanila ang kumuha, sabi ni Isabel, tumatakbo palapit kay Seth at yumayakap na parang isang batang inagawa ng laruan. Matalim na tiningnan ni Seth ang mga nakayukong kasambahay. Kung sino man ang kumuha, ilabas niyo na ngayon habang mabait pa ako. Walang umamin. Walang kumibo. Kung ganon, wala akong choice, sabi ni Isabel na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Seth, darling, we have to check the rooms. Lalo na yung sa kanya. Muli siyang tiningnan nito. Bumigat ang dibdib ni Eunice. Wala po akong kinukuha, sir. Maam. Pwede niyo pong halughugin ang lahat ng gamit ko. At iyon nga ang ginawa nila. Sumunod ang mga security guard sa maliit niyang silid. Binuksan ang lumanyang aparador. Hinalughog ang iilang damit niya. At sa ilalim ng kanyang unan, sa harap ng lahat, kinuha ng isang guard ang isang kumikinang na kwintas na diamante. Nalaglag ang panga ni Eunice. Nanlaki ang kanyang mga mata sa di makapaniwalang pagtataka. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Pero wala nang naniwala sa kanya. Ang mga kapwa niya kasambahay ay nakatingin sa kanya na maihalong awa at pagkadismaya. Si Isabelle ay may mapanuyang ngiti. At si Sir Seth ang mga mata nito ay puno ng nagielong galit at pagkasuklam. Akala ko iba ka, malamig na sabi ni Seth. Ang bawat salita ay parang isang sampal. I've trusted you. Sir, maniwala po kayo hindi po ako magnanakaw. Pagmamakaawa ni Eunice, lumuluha na. Hinila ni Isabel si Seth palayo ng kaunti. Mayroon itong sinabi na hindi narinig ni Eunice, ngunit nakita niya itong nag-abot ng isang brown na folder. Kinuha ito ni Seth, at habang binabasa ang laman, nakita ni Eunice ang pinakamasakit na pagbabago sa mukha nito. Ang galit ay napalitan ng matinding pandidiri. Isang uri ng pagkasuklam na parabang nakakita ito ng pinakamaruming bagay sa buong mundo. Mabagal na lumakad pabalik si Seth sa harap niya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, kasing lamig ng yelo. Inihagis nito ang folder sa sahig sa paanan niya. Hindi ka lang magnanakaw, sabi ni Seth, ang boses ay mababa at puno ng kamandag. Marumi ka pa. Hindi naintindihan ni Eunice ang huling sinabi nito,
pero tumagos iyon sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Anong ibig niyang sabihin? Guards, dalhin niyo iyan palabas, utos ni Seth, hindi na muling tumingin sa kanya. Ayokong makita pa ang pagmumukha niya sa pamamahay ko. Ever. Sir. Sir, pakiusap. Magpapaliwanag po ako, sigaw niya habang walang awang kinakaladkad ng dalawang guard. Sir Seth. Buntis ako. Sir. Pero huli na ang lahat. Tinalikuran na siya nito. Ang huli niyang nakita ay ang matagumpay ng ngiti ni Isabel sa likod ni Seth. Ipinagtulakan siya palabas ng malaking gate ng mansyon. Kasabay ng pagsara niyon ay ang pagpatak ng malakas na ulan mula sa madilim na langit. Doon, sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig sa ginaw at sakit, napahawak si Eunice sa kanyang tiyan. Ang 2 linyang rosas na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng kapiraso ng pag-asa, ngayon ay naging simbolo ng isang sumpa. Wasak ang kanyang puso, ang kanyang dignidad, at ang kanyang kinabukasan. Mag-isa na lang siya. Sila ng anak niya. 4 na taon. 4 na taon na ang lumipas. Sa isang maliit at masikip na apartment sa puso ng Quiapo, ang malakas na ulan ng nakaraan ay napalitan na ng sikat ng araw na sumisilip sa mga siwang ng bintanang yari sa Jalousy. Ang bawat umaga para kay Eunice ay nagsisimula sa isang magulo, ngunit masayang ritual. Mama, si Simon po, kinuha yung pandesal ko, reklamo ng isang seryosong boses. Iyon si Samuel, o Sam, ang panganay sa 4, kahit ilang minuto lang ang pagitan. Sa edad na 4, siya na ang umaaktong kuya, laging nakasimangot ngunit mapagbantay sa mga kapatid. Hindi ah. Nag-share lang ako, sagot naman ni Simon, ang bibo at palabiro sa magkakapatid, habang may mumupa ng asukal sa gilid ng kanyang bibig. Nakangiting pinunasan ni